ito, proceed na, Barangay Tagapo project na kung saan naakyat na namin yung mga materialis na kakailanganin. GI pipe number 4. Then si Farlins 1.5 mm. Ganon rin yung tubular 1.5 mm rin yan mga umbat. Na kung saan gagawa namin to ng paraan para maging 4 agwas. Konekta pa rin dito sa kabilang. Balik si parito mga umbat. Hatiin namin yung poste para dito. Ayan. Ito kami sa taas. Yan o. So, pakaabangan natin to mga kumbate kung ano ba yung mga gagawin namin dito. Para, yung gagawin muna namin dito is trusses. Mga poste, trusses. Yung bubong nito mga kumbate, hindi pa muna pagawan lamang. So, bali yung uunahin namin talaga, yung trusses niyan mga kumbate. Na kung saan, isiparitong dito, magagater tayo dito, dyan, hindi na inaalisin, balik kisamihan na lang yan. Lagyan na to ng mga pipe mga kumbate. Lagyan na lang yan, sabi ni boss, lagyan na lang daw yan. Ayan. Kasi matrabaho na kapag inulit pa. Ayan. So, ayan. Pakabangan to. Barangay Tagapo project. Okay. Before mag-umpisa, talagang pinapalinisan ko muna sa tropa para yung paggagawa. Walang sagabal mga kumbate. Yung pamamaraan na kung saan, kasi nga, baka dyan pa tayo magka-disgrasya mga kumbate. Kasi nga yung mga bakal, nakagaya niyan, nakalitaw sa flooring, hindi natin nakikita kasi mayroong mga basura. Kaya mas maganda, linisan muna bago talaga mag-proceed. Pinapawalisan ko muna. Okay. Tirik na tirik yung araw. Ganda ng panahon, talaga nakikisama. Yan. Naikatayo na natin lahat ng poste mga kumbate. 1, 2, 3, 4, 5, and itong pang-6 na kung saan yung 20 feet na GI pipe na number 4 hinati lang natin sa gitna mga kumbate. Bali meron pa siyang sobra. Ito yung sobra niya. Ayan. So magiging ano na yan, rad. Yun o, ganda no. And high ceiling pa rin tayo mga kumbate. Ayan. Yung ginawa ko dito para talagang hindi mainit, high ceiling pa rin. Nasa standard pa rin tayo. Okay. Okay, yan. Ayos. Bali, naikabit na namin yung running niyan paikot mga kumbate. Na kung saan ay naikabit na rin namin yung mga hip thrust niyan mga kumbate. Na magiging post na 80 cm. Yan. Ito yung karaniwang struggle ng karamihan mga kumbate na kung saan iniiwasan ng karamihang mga skilled natin. Kasi nga yung mga gantong klaseng 4 agwas is maproseso, matrabaho, at the same time talagang hindi mo masasabing mapapadali yung trabaho mo mga kumbate. Ayan. Yun yung karamihang iniiwasan. Pero kapag yung mismong amo na yung may gusto na mga katulad nitong mga trabaho mga kumbate na mga 4 agwas, talagang wala po tayong magagawa dyan. Talagang amo yung masusunod. Pero para sa atin, pagdating sa trabaho, syempre ang re-recommend agad natin yung tinatawag na Korean type. Yun yung tinatawag na yun yung agad nating sinasuggest sa may-ari. Pero kung mga kagaya nito na gusto nila is 4 agwas, talagang wala kang magagawa mga kumbate. Talagang tatrabahuin mo na lang. Yan. Kaya nito, pagdating dito maglalagay pa tayo ng mga 2x2 na tubular kasi nga pagdadaanan ng revs roll mga kumbate dito sa may part na to. Ayan. Okay. Ganda na. Ayan, kunting mga kumbate para hindi kayo mawala o hindi kayo magkamali sa mga ganyang klaseng pagtatap nyo sa king post mga kumbate. Pinakakailangan nyo talaga dyan which is yung eskwala mga kumbate. Ayan, dapat talaga pag nag-install kayo ng ganyan mga katulad nyan, eskwala talaga yung gagawin yung pattern mga kumbate. Ayan, kagaya ng pinapagawa ko sa tropa. Kasi nga kapag 45 degree mo yan, hindi mo talaga yan masasaktong makukuha. Kaya eskwala talaga yung pinaka the best na way na para makuha mo yung saktong sukat para ma-fix mo ng maayos. Yan. Yan, konting tip lang sa mga baguhan na gustong matuto. Pero sa mga veterano nating mga kaumbate, ayan, pwedeng gayahin, pwede ring hindi. Okay. Nakabitan na namin ng fascia frame mga kumbate na kung saan
Yung agwas din, ayan, kompleto na. Mapapansin po ninyo, ayan, kompleto na po. Yan yung pamamaraan namin sa pagdating sa mga gantong klaseng 4 agwas, na kung saan pag rectangular, gaya na ito mga kumbate, hindi talaga to pares yung sukat, na kung saan doon 6 meters, pagdating dito 11 meters mga kumbate. So ang magiging ano niyan, hindi yan pares ng sukat, kaya yung king post namin, which is dalawa, ito, ayan, mapansin nyo, dalawa yan. Kung pares ng sukat mga kumbate, pwedeng isa lang yung king post sa gitna, kasi nga yung bulada niyan parehas. Pero kagaya nito, pag mga rectangular mga kumbate, yun yung pinaka laging pong pakatandaan. Pag rectangular yung sukat ng building o ng paggagawa ninyo, hindi po pwedeng isa lang yung king post mga kumbate. Kagaya nito, dalawa. Yun yung magsisilbing para makuha mo talaga yung saktong bulada. Ayan. Yung bulada dyan nasa 90 cm. Pagdating dito nasa 90 cm. Pag dun sa dulo 90 cm pa rin. Ayan. Yan yung tip mga kumbate. Kunting kaalaman na kung saan pag hindi parehas yung sukat ng area, ayan, magiging dalawa yung king post ninyo para makuha ninyo ng maayos yung saktong sukat. Okay? Okay, yan. Napaikot na namin lahat ng fascia frame mga kumbate. Na kung saan dito lang sa part na to yung tinatapos namin. Bali napaikot na po lahat. So magiging gagawin natin ngayon, which is yung mga parlina nya sa may part na to, sa magkabilaang both side, naikabitan na natin. Yung hindi pa lang nakakabitan, itong part na to, tsaka yung dun. So bali ito okay na yan. Dito sa may part na to okay na to. Tsaka yan, purong GI lahat ng ginamit mga kumbate. Ang DI lang ng ginamit natin yung 1x1 natin na angle bar at saka yung flat bar natin. Yun lang yung DI na ginamit natin. Dito sa lahat, mapaposte, mapa hip thrust, mapa parlins, ayan, purong GI lahat ng ginamit mga kumbate. Ayan, kunting-kunti na lang to, talagang matatapos na tayo. Ayan. Okay, yan, yun yung kagandahan yan pagdating kung steel truss yung ginamit mo sa inyong bahay mga kumbate. Yan talaga yung kagandahan yan, no? Makikita nyo naman. Isa sa mga bagay na rin-recommenda ko, itong mga gantong klaseng materyales na pwede nyong gamitin mga kumbate, na kung saan purong steel na po kayo. Kasi nga pag kahoy yung ginamit nyo, hindi naman sa pang-ano, siyempre mas matibay naman po yung kahoy, pero ito 100% din po yung quality nito. At the same time, yung gawa po ninyo is tuwid, hindi kagaya po ng kahoy na lundo-lundo mga kumbate. Ang kalamangan at advantage nitong steel, pag ginamit nyo yung steel, yung gawa po ninyo is diretso, talagang tuwid na tuwid mga kumbate. Ayan, mas lamang ng bahagya pag ganito. Hindi nagkakalayo yung presyo mga kumbate sa kahoy. Ayan, you know, kita nyo naman, ganda. So hinihintay natin dito yung bubong na lang, at syempre yung mga molding and gutter. Okay na. Okay, sa mga nagtatanong kung ano nga ba daw yung materyales na ginamit namin, ayan, mag-uuna tayo dito sa C-par lens mga kumbate. C-par lens, ang itsura ng C-par lens, ito po yung may bend dito sa may part na to, saka dito. Pagdating dito open na yan. Ayan. C-par lens 2.5 yung kapal mga 1.5 yung kapal mga kumbate. Then ito square tube na 2x2 yung ginamit para sa dadaanan ng ribs roll. Then ito tubular mga kumbate na 2x4 rectangular mga kumbate. Hindi to masasabi mong square tube, rectangular ang tawag dyan kasi nga hindi yan pantay. Dito 2, pagdating dito sa top nya 4. Then flat bar mga kumbate, 2mm yung kapal, at 1x1 na angle bar, 2mm din yung kapal nyan. Yun lang yung ginamit namin. At syempre itong GI na schedule 40 na number 4 mga kumbate, ito lang yung ginamit namin. Yan. Okay, yes, kitang kita yung ganda na kung saan lagi ko talaga sinasuggest sa mga client natin mga kumbate. Kasi dati dito napag-usapan namin nila boss na kung saan yung poste, which is concrete mga kumbate,
Pero sinadjust ko na mas makakalist at makakatipid ka dito sa labor mga umbate, na kung saan hindi ka na magpoporma, hindi ka na mag-i-scaffold, hindi ka na mag-rebars, hindi ka na mag-a-apply ng semento. Ayan. Kasi nga pag ganito yung ginamit mong mga pamaraan o materials na gagamitin mo, ayan, malaki talaga yung masisave mo. Bakit? Kasi nga sa labor cost pa lang, makakatipid ka na. Isang basa na sa hulog na yan, pwede na yan mga umbate. Pero pag semento, syempre, gagamitan mo pa yan ng, gagamit pa tayo ng karpentero. Hindi rin pwede na yung scaffold mo dito lang sa taas. Diretso yan hanggang dun sa baba. Ayan, para mas matibay, diretso sa baba. Kaya ang sinasabi ko, lagi kong sinasabi, na sa mga gantong klaseng bahay, mas maganda talaga steel na kung gamitin. Ayan. Tignan nyo naman, oh, kung gaano yung ka-quality yung pag-i-install. Diba? Ayos. Ayan, tapos na mga umbate. Na kung saan, yung ginagawa lang namin, which is yung mga pinag-buildingan, ina-applyan namin ng pintura gamit ang ito, epoxy primer mga umbate, na gray. So bali, tapos na rin lahat. Kaya na full weld na rin yan. Ganda na nung resulta. So pakaabangan natin yung magiging instalasyon namin dito ng bubong mga umbate. Bali kanina, pumunta kami mismo sa planta, na kung saan para malaman namin lahat ng mga presyo ng bubong na i-apply namin dito. Ayan. So bali ngayon, maiiwanan muna namin to saglit mga umbate, na kung saan hihintayin natin yung kulurop natin na dumating. Ayan. Ganda na, oh. Tapos mga umbate, na kung saan uwi na tayo para dito sa ginagawa naming steel truss mga umbate gamit ang GI. Ayan. Ano nga ba ibig sabihin ng GI? Yun yung tinatawag na galvanized iron mga umbate. Ayan. Tignan nyo naman kung gaano kaganda at napakalinis ng gawa. Hindi kagaya kung kahoy yung gamitin mo. Ayan, makikita mo talaga yung mga joint yan. Syempre maglalagay tayo ng block o blocking na tinatawag. Pero pag steel yung ginamit mo, ayan, oh, napakalinis ng pagkaka-install mga umbate. So talagang nire-recommenda ko to sa mga customer or client natin mga umbate, na mas maganda po talagang gamitin yung steel at makakatipid ka sa labor cost nito mga umbate. Pero sa mga nais magpagawa dyan, message lang po kayo sa page at sa mismong Facebook ko mga umbate. Okay? Yan, oh.